The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Sorry Brad, baka nainip ka. Ito na. Good morning Brad. Morning, Pastor. Sakto lang, Brad Ted. Okay, Yung mga thank you. pasok natin. Salamat, sakto lang. salamat Good na morning, marami. Jack. Okay, Morning, Ted. Morning! Eto na. okay. So, Yeah, may sulat ka, Jack. Sige, hindi naman siguro dito. Malungkot na naman ang basa natin, ha? Oh, Oo. depende. Ha? Depende, magugulat ka na lang. Oo, Depende okay. sa background music. Oo, oo. Yung ating pagbabasa, ha? Hindi lahat hindi lahat Gusto ko alam, Ma'am Charo. Ha? Kasi parang ang Dear lahat. Pastor. Oo, okay. Sige, bigyan mo ako ng ano. Okay, ito na po. Ito na. Mga kapatid, narito po ang sulat galing po sa ating letter sender na si Noel para po sa ating segment na Anong Say Mo, Brad? Sabi niya dito, Pastor Jeff, gusto ko nang lumagay sa tahimik. Gusto ko nang mag-asawa. Ang problema, wala po akong pera para mapakasala ng 10 taon ko na nanobya. Parehong Katoliko ang aming pamilya. Hanggang ngayon, nakatira siya sa kanyang mga magulang at ganoon din ako. Pero tuwing weekend, sa aming bahay natutulog ang aking girlfriend. Ako po si Noel, 34 years old, isang call center agent. Graduate ako ng college sa kursong Business Administration. Sa kolehiyo ko nakilala ang babaeng alam ko na mula noon makakasama at magiging ina ng mga anak ko. Pagkatapos mag-graduate, nakapagtrabaho ako sa isang kilalang fast food chain. Nangarap maging branch manager. Nakapasok naman ako bilang isang fast food crew. Tumagal ako ng 6 years pero mailap ang promotion sa akin kaya nag-resign ako at naghanap na lamang ng bagong trabaho. Call center ang nagbukas ng oportunidad para sa akin. Sa ngayon, malapit na akong mag 7 years bilang isang call center agent. Naghihintay na ma-promote para tumaas ang sweldo. Ang hirap pala kumita ng pera. Sabi ko noon, pagdating ko ng 30 years old dapat may asawa na ako. Pero 4 years overdue na ako. Hindi ko pa rin napapakasala ng aking long-time girlfriend. Lagi niya akong pinariringgan kung kailan daw ba ako magpo-propose. Ang hindi ko masabi, wala pa akong sapat na ipon para alukin siya ng kasal. Ang plano ko sana sabihin sa kanya na magsama muna kami. At saka na ang pagpapakasal kapag may ipon na. Payag naman dito ang aking mga magulang nung sila'y makausap ko. Hindi ko nga lang sigurado sa panig ng girlfriend ko. Gusto ko kasi na araw-araw kong makasama sa bahay ang aking mahal. Kaya naiisip ko mag-live-in na lang muna kami. Total, may plano rin naman kaming magpakasal soon. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham ni Ay, Noel. Ay, salamat. Wow. Muntik ko sayang eh. So, Pastor, ayan na. 34 years old, love na love ang kanyang jowa. Ang problema ay pera kaya hindi pa makapagpakasal. Kaya ang tanong niya, okay lang po ba, Pastor, live-in muna kami? Magpapakasal din naman kami soon eh. Yan. Actually, maraming anggulo na pwedeng sagutin yung katanungan ni Kuya. Ano pangalan niya ulit siya? Noel. Kuya Noel. Okay, Kuya Noel, naiintindihan natin yung pinagdadaanan mo kasi bilang pastor. Sa dami ko na rin na-counsel for almost 20 years of being a pastor, nakaka-relate naman yung karamihan sa'yo. Gusto mo lumagay sa tahimik, pero ang tanong, may sapat ka bang ipon? Well, unang-una, Kuya Noel, hindi kailangan magarbo yung kasal, sa West, may dalawa kang witness, okay na yon. Isa sa mga dahilan kaya marami hindi agad nagpapakasal kasi iniisip nila dapat, alam mo yon, maimbita yung mga kamag-anak, en grande, tapos pagkatapos ng kasal, nganga ka, di ba? Pinakain mo lahat na isang araw, mga 5 taon mong bubunuin yung utang na pinangkasal mo na isang araw. Ako, personally, hindi yun ang mahalaga eh. You prepare for the marriage more than the wedding. Okay? Ang mahalaga ay yung covenant ninyo sa harapan ng Diyos, hindi sa laki ng handaan. Kasi mamumblema ka dyan, Noel, kung hihintayin mo yan. Pangalawa, Noel, na gusto ko sa yung ipayo bilang pastor, mahirap talaga kumita ng pera. Okay? Pero higit pa rito, ang pagpapakasal ay hindi lang naman tungkol sa pera, kundi sa tamang pundasyon, spiritually speaking. Kung gusto kang bigyan ng practical na
na solusyon dito, ang payo ko sa iyo, kasal muna bago mag-live-in. Malinaw sa Biblia yan, Noel, na ang pagsasama ng mag-asawa dapat sa loob ng kasal, hindi sa tradisyon lamang ito, kundi ito ay biblical. It goes beyond the tradition, it goes beyond sanay na tao ngayon, modern day and all. Yung biyaya at proteksyon ng Diyos ay nakakibat sa pagsunod sa Kanya. Sabi sa mga Hebreo 13:4, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Medyo mabigat to, no? Ang pagsasama daw, Noel, okay, o na hindi kasal, yung live-in. Mukhang practical, pero hindi ito ayon sa disenyo ng Diyos. Binigyan tayo ng free will, pwede nating sawayin ng Diyos, pwede ring sundin ng Diyos. Pero unfortunately, yung consequence ng ating free will, wala tayong karapatang mamili. Kung gusto mong mapiliin yung landas na yun, okay lang naman. Hindi naman siya yung matutulog sa'yo ng weekend yung girlfriend mo, lilitaw siya sa tabi ng kama mo, tigil mo yan. Hindi, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos at regalo na mamili. Pero may consequence yan. Gusto mo ba siya makasama dahil mahal mo siya o dahil may benepisyo ka sa pagsasama kahit wala yung commitment? Ano ba mas mahalaga? Yung kasiyahan mo ba o yung blessing ng Diyos sa pagsunod sa Kanya? Kaya Noel, maghanda para sa buhay na may asawa, hindi lang sa kasal. Okay? Kaya kung gusto mo ng stable income, promotion, tuloy-tuloy mo yan. Pero it doesn't mean kailangan maging garbo ang kasal. In fact, makukuha mo ang respeto ng magulang niya, pati girlfriend mo at mga kamag-anakan niya, kung papakasalan mo muna siya bago kayo magsama. Magtiwala ka sa plano ng Diyos, Noel. Maniwala ka sa dami ko ng kinaunsel na nag-live-in. Yung blessing talaga ni Lord. Sabihin mong old school and all, this is biblical, this is timeless truth, and this is a timeless promise to those who obey Him. Noel, hindi pa uli ang lahat. Maraming hindi pa natutupad yung timeline mo, pero hindi ibig sabihin ay huli ka na. May tamang panahon ng Diyos para sa lahat ng bagay. Sabi nga niya, there's a time for everything. Ang mahalaga, sumunod tayo ngayon, okay, sa kaluguran niya, sa katuruan niya, at magugulat ka. One thing will lead to another, at baka meron ka ng lakas ng loob para magpakasal. Again, hindi mo kailangan magarbo. Kahit sa simpleng restaurant lang, hindi ka gagastos na 5,000 para sa konting gathering ng mga iimbitahan mo. Dahil ang blessing ni Lord ay nasa pagsunod, hindi dahil sa malaki at magarbong handaan. So, Noel, sana nakatulong sa'yo. Yun lang ang payo ko bilang pastor. Itama mo muna yung pundasyon. Kasi hindi lang yan dahil sa mas gusto mo to at mas pabor sa'yo. Kung ano ang gusto ng Diyos, ano malulugod ng Diyos. Mga Hebreo 13:4, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalon niya. Tayo manalangin. Alam ko marami ring mga tao nakikinig ngayon na maaari nasa sitwasyon mo at sana naliwanagan sila. Lord, alam naming mahirap to. Marami, Lord God, mga tao ngayon ang pinili nila mas practical na pamamaraan. Pero Lord, throughout studies, kahit wala ang Biblia, sa mga studies after studies, ang nagko-cohabitate o nagli-live-in, mababa ang success rate ng marriage, Lord God, in the end, and happy marriage. Because the commitment, Lord, kahit piece of paper lang yon, it speaks a lot. Dahil it speaks about commitment, it speaks about dedication, Lord God, and devotion. Kaya Lord, nadalahin ko si Noel, huwag niyang tingnan yung magarbong kasal bilang solusyon para magkaroon siya ng asawa. Lord, bigyan mo siya ng wisdom, Lord God, na ang kasal ay isang araw lang, ngunit ang marriage is a lifetime. Yun ang dapat niyang paghandaan more than the wedding itself. So Lord, salamat sa Biblia, sa salita mo, na timeless truth at timeless ang effect sa amin. Turuan mo kami, Lord, to embrace it even if it hurts. Kahit masakit, kahit mahirap, pero Lord, yun naman ang kaluguran mo ang sumunod sa iyo upang ang blessing ay mag-flow. Salamat Lord kay Noel, 10 na mga nakikinig din na nasa sitwasyon niya, bigyan niyo ng kalinawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray na niyo pong alagaan continuously si Brad Jeff, higit sa lahat mong kanyang kalusugan at ang kanya pong gabay na kakailanganin sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. Ito pong aming inilalapit sa ngalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Mabuhay ka, Brad. Salamat and God bless you more. Thank you sa words of wisdom na ito sa ating takapakinig. Kayo na pong bahalang umunawa dito sa ating pong sarili pong mga intensyon sa buhay. Amen.
Okay, Brad. So, bukas ay, nako, bisperas na ng Sabado. Huwag ka na magbilang. Hanggang Thursday lang ang countdown eh. Sige. Mabilis. Oo nga, birthday din nga ngayon ni Joanne Wong. Ayan, no? Ang bilis ng panahon. Bata lang dati yan. Si Joanne. Dalaga na ngayon. Joanne Wong, thank you so much. Hi, Joanne. For Happy tuning in. birthday sa iyo. At again, pagbati po, binabati ni Ate Dina Aquino si Ami Aure. Happy birthday Aure. po today. At maging kay Cecil Pineda, Rocamora, at kay Arlene, at kay Irene. Yan, Javier Manotok, at kay Mutya Salanga. Happy birthday sa inyo. At kay Ramon Sihunlyong, advance happy birthday din. Okay, Brad Jeff? Oo nga, Brad Ted. Ang daming ang daming nagse-celebrate kahapon yung bunso ko, Ted, nag-birthday din. Si Patricia. Yan. Ilan taon na ang bunso mo, Brad Jeff? 26 na siya. Okay. Nakabuntis ako at the age of 5. Hindi, joke lang. Rigo po. Bata eh. No? Oo. Hindi, wala pa kasing comprehensive sexuality education. education. Okay. Oo. 26. Oo, 22 ako nung ako ay nakapag-asawa. Ayun. Okay, sige. So, salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you and serving the people, Brad Jeff Elisco Pides.